Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo yung may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. I have not much to offer you, not even you deserve, but still I come because your cross has placed in me my worth. Oh Christ, my gift of sympathy, whose wounds secure my peace. Your grace extends to call me friend. Your mercy sets me free, and I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy, I stand here unashamed. I have explained this kind of love. I'm humbled and amazed that you've come down from heaven's side and greet me face to face. Yeah, I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy, I'll stand here unashamed. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. Here I am at your feet, in my brokenness complete. I know I'm weak, and though I'm unworthy to call upon your name, but because of grace, because of your mercy,
I stand here unashamed. Good morning po sa ating lahat and welcome po muli sa ating morning devotion sa araw na ito. Bago po tayo magsimula, tayo po muna po ay mananalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, Ama, lubos po kaming nagpapasalamat sa iyo sa isang pagkakataon, Panginoon, pribilehyo na pinagkaloob mo sa amin sa umagang ito upang muli, Panginoon, mag-aral ng iyong mga salita. Dalangin ko, Diyos, ang patuloy na pangunguna ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming pag-aaral sa umagang ito. Maraming salamat po. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Good morning po muli sa atin lahat. At ang topic po natin sa umagang ito is Forget the Former Things. Amen po. At ang ating Bible verse ay matatagpuan sa Isaiah 43 verse 18 to 19. Atin po itong babasahin. Ito ang sabi niya, ang mga nangyari nung unang panahon, ilibing sa limot. Limutin na ngayon. Verse 19, narito, at masdan ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayoy di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto at ay patutubigan. Amen po. Expect that God will do new things in our lives. Your past is gone. Amen po. Kaya kung tayo po ay magpahanggang ngayon ay nananatili pa rin sa ating puso ang nakaraan, huwag po tayong aasa na makakagawa ang Diyos ng mga bagong bagay sa ating mga buhay. So, are you ready for something new this 2024? Let's study the three keys in receiving new things. Number 1 po, evaluate your heart or examine your heart. Suriin po natin ang ating mga puso. Ang sabi po sa 1 Samuel 16 verse 17, atin po itong babasahin. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit puso ang tinitignan ko. Amen po. Maliwanag po ang sinasabi ng Biblia na hindi sa panlabas na anyo ng tao tumitingin ang Diyos, kundi yung nilalaman ng ating mga puso. Amen po ba? Ako ang uri, ano po ba ang mga uri ng puso ng isang tao? Atin pong babasahin ang talinghaga tungkol sa maghahasik na matatagpuan po sa Mateo 13 verse 3 to 8. Atin po itong babasahin. May isang magsasaka lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang ibon at tinuka ang mga iyon. Verse 5, may mga binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhing iyon. Verse 6, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibasay walang gaanong ugat. Verse 7, may binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Verse 8, ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig 100, may tig 60, at may tig 30 butil
ang bawat buhay. Amen po. Dito po sa ating binasa sa Mateo 13 verse 4, nilalarawan po dito ang isang uri ng puso. Number 1 po, isang pusong matigas. Ito po yung taong nakikinig ng salita ng Diyos na pumapasok lamang sa kanyang tenga at lumalabas lamang sa kaliwang tenga. Baliwala sa kanya ang salita ng Diyos. Walang dating sa kanyang puso. Walang impact ito sa kanyang puso. Narinig niya lang, baliwala. Amen po? At sa Mateo 13, verse 5 to 6, dito naman nilalarawan ang pangalawang uri ng puso. Ito po yung pusong bato. Yung bang ningas kugon. Ito po yung tao sa una appreciate niya ang salita ng Diyos. Blessed na blessed po siya sa salita ng Diyos na kanyang naririnig. Subalit nung siya'y nakaranas ng pagsubok, struggle sa buhay, nakalimot na siya sa Diyos. Nabaliwala na yung mga narinig niyang salita ng Diyos na noong una, sobra niyang na-appreciate ito. Na-overpower na siya sa problema na kanyang naranasan. At ang pangatlong puso, inilalarawan naman ito sa Mateo 13, verse 7. Ito naman po yung pusong madamo. Ito naman po yung taong nakakapakinig ng salita ng Diyos, subalit preoccupied na yung kanyang kaisipan sa kamunduhan. Amen po? Na humaling na sa kalayawan ng sanlibutan. Walang kakontentuhan. Amen po? Meron na siya pero gusto pa niya, magkaroon pa rin siya. Magkaroon ng magkaroon. Inuubos ang oras sa pagtatrabaho para magkaroon ng mga bagay-bagay na gusto niya. Pero kung ang pag-uusapan ay ang salita ng Diyos, wala na siyang panahon dito. Hindi ko po sinasabi na hindi na tayo magtatrabaho dahil may mga pangangailangan naman po tayo. Dapat balanse lang po ang oras natin. Kahit magtrabaho ng magtrabaho, kung ayaw ng Diyos na pagyamanin tayo, wala din po tayong magagawa. Kahit ibuhos pa natin ang lahat ng ating oras, ang ating lakas, kapag hindi pinahintulutan ng Diyos na tayo'y pagyamanin, wala po tayong magagawa. Dapat higit po tayong magpayaman sa mga bagay na espiritual. At ang pang-apat na uri ng puso, inilalarawan po naman po ito sa Mateo 13 verse 8. Ito ay ang pusong matabang puso. Amen po? Ito po yung mga taong lumalago sa salita ng Diyos. Lumalago ang kanilang relasyon sa Diyos. Mga taong nakakaakay pa ng mga taong makasalanan para lumapit sa Diyos. Amen po? Mga taong nagiging patotoo ang kanilang mga buhay. Amen po? Para magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, yung mga taong nakapaligid sa kanila na wala pang pagkakilala sa Panginoon. Ito yung mga taong nakapakinig ng salita ng Diyos at iniingatan ang salita ng Diyos sa kanilang mga puso. Ito po yung matabang puso. Our treasure is the Word of God. Amen po ba? Lumalago sa salita ng Diyos, naglilingkod sa Diyos ng may katapatan, nakapagpapala ang kanilang mga buhay sa mga taong nasa paligid nila, mga taong ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Ito po yung mga taong may matatabang puso. Amen po. Now I ask yourself, Lord, where do I belong? Doon sa apat na uri ng puso na ating pinag-aralan. Kapatid, anong uri ang puso mo?
Yan ay malalaman natin kung paano ka tumutugon sa salita ng Diyos. Ikaw ba ay may pusong matigas, pusong bato, pusong madamo, o may pusong mataba? Number 2 po, na key in receiving new things to God is forget. Sa Isaiah 43 verse 18, ito ang sabi niya, ang mga nangyari nung unang panahon, ililibing sa limot, limutin na ngayon. Amen po. Ang nakaraan ay tapos na po iyon. Huwag nang ungkatin pa kung ano yung nakaraan. Amen po. Ang sabi, ilibing na sa limot. Kalimutan mo na, huwag mo nang alipinin sa nakaraan ang iyong sarili. Guard ourselves. Amen po ba? Alisin na natin ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na tayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng ating kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at unawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yun po ang sinasabi sa Efeso 4, verse 31 to 32. Amen po? Do not live in the past. Amen po ba? 2024 is the year of preparation. Set aside the things that hinder sa mga bagong bagay na hinanda ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? At ang pangatlo na susi in receiving new things to God is fix. Sa Filipos 3 verse 13, amen po, atin po itong babasahin. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Amen po ba? So, look forward to reach the finish line. Huwag po pabago-bago ang isip. Amen po ba? Don't allow your past failures to possess you. Huwag mong hahayaan na igapos ka o iparalyze ka ng iyong mga nakaraan. Kabiguan sa buhay o mga discouragement sa buhay. Magkaroon ka ng focus na magpatuloy sa hamon ng buhay na kasama ang Diyos. Huwag po natin hayaan na ang past life natin ang mag-dictate ng future natin. Tapos na po yun eh. Tayo dapat ang magdikta sa past natin para gumanda ang future natin sa tulong at gabay ng ating Panginoong Hesus. Kung meron po tayong kapatid, kamag-anak, mahal sa buhay, asawa o magulang na nakagawa ng isang malaking pagkakamali nung araw. At alam po natin iyon. At pwede pong isumbat natin yun sa kanila. Huwag po natin gawin ito sa kanila. Huwag po natin balikan yung nakaraan. Huwag na po natin silang sumbatan. Release the person. Amen po ba? Limutin na ang nakaraan. Huwag nang ungkatin ang nakaraan upang sa ganon malayang makagawa ang Diyos ng mga bagong bagay sa ating mga buhay. Amen po. At hanggang dyan na lang po at purihin ang Panginoon at salamat sa Diyos sa kanyang mensahe sa buhay ng bawat isa sa atin. Forget the former things para makagawa ng mga bagong bagay ang Diyos sa ating mga buhay this year 2024. Purihin ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, O Diyos, sa mensahe mo sa amin sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa lahat ng mga anak mo na nakibahagi, Panginoon, na pag-aralan ang iyong mga salita.
mapagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Dalangin ko, O Diyos, silyuhan mo ng iyong kapangyarihan sa bawat puso namin, Panginoon. Ang lahat ng mga salita mo na aming napapakinggan, Panginoon, at magsilbi itong paglago para sa buhay espiritual ng bawat isa sa amin. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka at pasalamatan ka, Ama, sa umagang ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. We give you praise and we honor you, Father God. Napakabuti mo po, Amang Banal. Dakila ka. Purihin ka, Amang Banal. Minsan pa, Lord God, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Amang Banal, sa panibagong taon, panibagong araw. Muli, Lord God, na pinagkalooban mo po kami, Amang Banal. Salamat, Amang Banal, sa kabutihan mo, sa katapatan mo, Amang Lord God, sa aming mga buhay. And Lord God, patuloy kami nagpapasalamat sa umagang ito, Lord God, na binigyan mo po kami, Lord God, ng pagkakataon na minsan pa, Lord God, makapakinig, Lord God, makapag-aral, Lord God, ng iyong mga salita. Salamat po, Lord God, sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, Lord God, na nagpapalakas po sa amin, Amang Banal. Salamat po, maging ang naghayag ng iyong salita sa umagang ito. Patuloy mo po siyang pagpalain, Lord God. Magamit po siya, Lord God, sa paglilingkod po sa iyo, Amang Banal. Maging, Lord God, grant po ang desire ng kanyang puso, maging kanyang buong pamilya, patuloy mo pagpalain, Amang Banal. Salamat po. And Lord God, patuloy din po namin itinataas, Lord God, sa inyo, Lord God, Amang Banal, ang upcoming activities, Lord God, this 2024. I pray more of you, Lord God. Patuloy po namin maranasan ang presensya mo, ang pag-ibig mo, Lord God, sa aming mga buhay, Amang Banal. Salamat po. And we pray, Lord God, sa buong taon na to, Lord God, sa this 2024, we pray, Lord God, na patuloy mo kami bigyan, Lord God, ng humble heart, Lord God. Magpapasakop po sa iyo, Amang Banal. Salamat po, Amang Banal. Patuloy mo pagpalain lahat ng mga anak mo, Amang Banal. And we also pray, Lord God, sa mga pastors, workers, elders, members po ng Jesus the Gospel family, Lord God. We pray, Lord God, na patuloy kaming magmamahal sa iyo, patuloy na maglilingkod po sa inyo, Lord God. Bigyan mo po kami patuloy ng kalakasan, Lord God, sa lahat ng mga pagdadaanan pa po namin ngayon. 2024, we pray, Lord God, na patuloy ang pagsama mo, Lord God, sa amin, Amang Banal. Salamat po sa buong araw na ito, Lord God. Kung yun ang loobin, Lord God, patuloy mo ang pag-iingat, pagsama mo po sa amin, Amang Banal. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan, dakila ka sa pangalan ni Jesus. Amen.